This is my client from Germany. So, ito yung battery. Then 12,000 watts yung inverter natin. Lahat na ng load nila nanggagaling na sa solar panel. Sa mga ibang installer kasi, talagang sila lang yung nagde-decide. Sa amin kasi hindi. Ibibigay namin yung mga decision, which is kayo yung mag-decide kung ano yung gusto nyong piliin doon. Sila madam, umabot lang sila ng okay mga mamam sir, welcome ulit sa ating vlog. Today ang i-vlog po natin is yung in-install natin na 12 kilowatt hybrid with 15 kilowatt battery. Dito tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. And yeah, ipapakita ko sa inyo kung paano nag-work yung system. And ayun, sir, can you say hi to my vlog? Ito po yung client natin. Hi to you. Yeah, to my vlog. So just say hi. This is Mr. Gerard, no? Gerard from customer of. Oh yeah, this is my client from Germany. And yeah, they've been staying here for vacation, and then they decide to power up their house using solar energy. Yeah, satisfied with him with his work. Yes, actually natapos na kami, so ipapakita natin. Thank you sir, I will just show them the system. Okay, let's go. Sa nakikita nyo guys, ang ano pala muna nito, yung bahay nila dito is 190 square meter lang. So ang pinaka maximum lang na nailagay natin pala na solar panel dito. Before tayo mag-proceed sa loob, yeah, you can go. Before tayo mag-proceed sa loob, pa-explain ko lang na yun nga, yung solar panel na nilagay natin dito, which is yung 615 watts kada isa, 20 pieces lang ang pinaka maximum na mailalagay. So talagang 12,000 watts lang ang pinakakayang ilagay na solar panel. So nagsakto lang siya dun sa power ng inverter natin. Pero medyo ang negative side lang talaga dito sa setup natin dito, 10 lang yung nandun sa taas na panel, then yung 10 nandito na sa side. Pa-L yan siguro papakita ko naman sa solar sa drone. So makikita nyo naman yung pwesto ng mga solar panel. So ang bad side lang is talagang kapag umaraw, nandito kasi yung sunrise, hindi agad niya napapower up yung 20 na panel. Talagang nauuna muna yung 10, then bandang alas 12 ng tanghali, dun na mapapower up yung another 10 panels. So yun lang, mas maganda pa rin talaga na malaki yung bubong ninyo kapag magpapa-install kayo ng mga solar panel. Tara, tingnan natin yung setup natin. Actually, guys, ano lang talaga dito. Usually sa mga nag-install, kinukuha nila yung system dun sa distribution box. Pero tayo, kinuha na natin mismo dito sa connection nila sa labas. Nandito na yan, hindi na natin mabubuksan. Pero dito nakalagay yung from Meralco, tapos papunta dun sa bahay. Pero dahil nga andun banda yung system natin, dito na tayo nag-connection. Dito na tayo kumuha, then yung Meralco din papunta doon. Anyway, itong vlog naman na to is hindi ako marunong magturo or magbigay ng instruction step by step dun sa mga ini-install. Pero still, makikita nyo kung paano yung sistema niya. Okay? Excuse me sir. 6, 7, 8. So, eto, nandito tayo ngayon sa puso nung setup natin. So, ito yung battery. 15,000 watts yung battery natin. Then 12,000 watts yung inverter natin. And then, ito yung pinaka panel box natin. Yung mga ang tawag dito, mga breaker natin. Ayan. Nice and clean, no? Naglagay na kami talaga ng mga ano dito, nung parang pinaka cable tray niya, para at least ma-minimize yung medyo kalat-kalat na wire, para at least medyo mas ma-systemize yung tignan. Tapos ang ginamit na natin dito na ATS or automatic transfer switch is yung mga pang heavy duty. Yung talagang mga pang industrial to, pero pwede naman talaga siya sa mga residential, depende sa load.
Ito palang bahay nila, mga ma'am and sir, is parang ginagawa nilang apartel. Parang naka-register yata to sa Airbnb. Third floor to. Kada floor is may tigta-3 kwarto. So madami yung aircon nila. Meron silang 12 na aircon dito. So talagang medyo malaking system yung kailangan ilagay. Ayun, pinapa-rent nga nila yung ano. Kaya nag-decide talaga sila mag-solar. Anyway, kaya ako na ilagay itong ATS na to kasi ito talaga yung pinaka magandang ATS sa mga high loads or yung mga malalaking loads sa bahay. Mas maganda yung ganito. Ang downside lang nitong ano na to, automatic transfer switch na to, is yung kapag lilipat siya, for example, nalobat or namatay itong system, mabagal siyang lumipat. So mararamdaman mo magko-close yung mga lights, yung mga aircon, yung mga TV. Siguro mga matter of 2 seconds. Doon pa lang ulit magkakaroon ng kuryente. Kasi mabagal siyang lumipat. And then, okay na. Ito yung battery breaker natin. So lahat ng mga breaker nandito. And then, kung makikita ninyo, ayan, pakita mo dito. Lahat ng mga electrical components din natin, ayan, nilalagyan natin ng cable tray talaga na medyo magandang tignan, which is itong molded tray, plus yung parang pinaka-host nung wire naman natin na pumunta sa solar panel. Ayan, naglalagay din tayo ng ganyan. Pinapintura nila client kasi actually black yan pero pinapintura na lang nila ng white para at least nagbabalance sa kisame. So yun, pakita natin siguro yung ano, kung paano nag-work yung system para may idea sila. Dito pre. At yun nakikita pre. So sa ngayon, kung nakikita nyo, kinangat ako. Ayan ba? Ayan. I hope na nakikita nyo yung system. Pero sa ngayon, ayan, kung nakikita ninyo, as of 10:30 in the morning, meron tayong 4.48 na harvest ng solar panel. Sa wattage, nasa 4,485 watts yan. Okay, back natin. So, may 4.8 kilowatt tayo na harvest ng solar panel. Tapos, at this time, meron silang 1.8 kilowatts na load. Siguro may nakabukas na aircon dyan, ref, TV. Pero konti lang kasi second floor tsaka third floor wala nang tao eh. So, walang nakabukas sa second tsaka third floor. Tapos, ayan, kung nakikita nyo, wala na silang kinukuha sa kuryente. Lahat na ng load nila eh nanggagaling na sa solar panel. Tapos yung battery naka-standby yan. At the same time, china-charge niya yung battery ngayon kasi 59% pa lang yung battery. So, ayan. Currently, china-charge niya ng 2,380 or 2.3 kilowatt yung battery na nanggagaling sa solar panel. Then yung tira ng solar panel, dinadala niya naman kay house load. Actually kanina, nag-testing na kami dito na nakabukas lahat yung ano nila. Nakabukas lahat yung tapan mo nga dito banda. Nakabukas lahat yung load nila kanina. Medyo ayan. Nag-testing kami kanina na bukas lahat yung load nila which is ito. Hindi makikita. Ayan. Yung load nila kanina, ganyan, yung parang bahay na yan. Nung binuksan lahat yung mga appliances nila dito sa bahay, umaabot siya ng almost 9 kilowatt or 9,000 watts. So, goods na goods pa rin dahil nga 12,000 watts naman tong inverter natin. Kaya, kayang-kaya pa rin niyang i-load yung buong bahay. So, ayun. Ang problema lang, nung nag 10,000 watts na to, kasi kaninang nung nag 10,000 watts na tong or almost 9 to 10,000 watts na tong load ng bahay nila. Yung solar panel natin kaninang tinesting namin yun, alas 8:30 ng umaga nasa 3,000 pa lang yung harvest ng solar panel kanina. So, dahil 9,000 watts yung load ng bahay, yung
almost 6,000 watts, kinukuha niya pa rin kay Meralco. Kasi nga, kulang na yung harvest ng solar panel. 3,000 watts lang siya, parang kulang siya ng 6,000 watts dahil nga 9,000 watts yung load. Ngayon, kung magtataka kayo, bakit hindi siya kumuha sa battery? Kasi, ang sinettings kasi namin dito, from 6 AM hanggang 5 PM, wala muna siyang kukunin sa battery. As in, mag-pure solar lang sila. Or solar panel, pure solar panel lang silang kukuha. From 6 AM to 5 PM. Yun ang sinet namin dito. Which is, medyo technical na yun, pero para hindi tayo umaba, ganun siya. From 6 AM to 5 PM, hindi namin hinahayaan kumuha yung mga appliances sa battery. Nag-set lang kami ng from 6 PM to 5 AM, dun lang sila kukuha kay battery. So, pwede yung laruin yun. Pwede kayo yung mag-decide doon kung paano gusto niyo yung laro sa battery. Kung paano yung percent na gusto niyo kunin sa battery, kung anong oras. So, client na actually ang nagde-decide doon. Pero syempre, ina-explain namin yan, yung mga cons and pros dun sa mga magiging gusto nilang setup. So, for example, alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, gusto nyo gumagamit sa battery. Let's say, alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, gusto nyo gumamit na sa battery. Ang laki ng load nyo, mabilis nyong ilolobat yung battery. Ibig sabihin, alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon, malolobat natin yung battery nyo. Depende yan sa load nyo, kung kailan nyo malolobat. Pero kapag nag-brown out sa gabi, wala kayong kuryente kasi nga ginamit nyo ginamit nyo sa alas 3 lang hanggang alas 6 So, mga ganong instances yung mga kino-consider dyan kung paano nyo i-settings yung battery. Pero lahat naman yan, ini-explain namin kung ano yung mga decision na gusto nyong mangyari sa flow ng kuryente ninyo dito about sa battery. So, ayun. Sige. Hopefully guys, na-explain ko. Actually, marami pang pwedeng i-explain dito about sa sa system niya or sa paggamit niya. Marami pang kailangan ma-explain dito na variable kasi or pwedeng iba-iba yung ilagay na settings. So, depende na yan sa pag-uusap natin kung ano yung kailangan ninyo. Mas na-explain yan in person kasi malalaman namin kung ano talaga yung mga goal ninyo. In my experience, sa mga ibang installer kasi talagang sila lang yung nagde-decide. Sa amin kasi hindi. Ibibigay namin yung mga decision, which is kayo yung mag-decide kung ano yung gusto nyong piliin doon. So, marami yan. May mga siguro, yung mga ibang installer lang talaga gusto nila fix na sa kanila yung masusunod. At saka sa settings sa cellphone, nandiyan pala yung cellphone ko. Pwede rin to, mako-connect natin to. Malalaman nyo lahat yung mga nangyayari dito sa system nyo. Kahit sa cellphone lang. Kahit nasaan kayong parte, basta may internet kayo, makikita nyo yan kung ano yung mga nangyayari sa setup ninyo. Kung may problema ba, kung kumusta ba yung harvest ng solar panel. So makikita yan sa settings. Yung application is Dea Cloud. So, lahat yan makikita ninyo. Kung merong wifi dito sa bahay, of course, kailangan ma-connect natin tong system dito sa wifi nyo sa bahay para makita nyo nga lahat yung mga load sa cellphone ninyo. Kaya importanteng meron kayong internet dito sa bahay. Kasi yung mga iba kong in-installan, wala silang internet Kaya, medyo, din sa amin. Medyo mahirap din sa amin kasi kapag walang internet yung in-installan namin, hindi namin ma-monitor yung mga yung mga nangyayari or hindi namin makita yung mga current na situation sa solar panel, kung may problema ba sa battery, kung may problema ba sa kuryente. So yung mga ibang in-install namin walang ganoon, kaya medyo lagi na lang namin itinatawag tapos nagbi-video call na lang kami ng kliyenteng iba. Pero dito hindi na kasi may internet sila dito. Di okay na siya. So ayan. Sa makikita ninyo guys pala, yung design namin dito, ayan, tignan nyo. Halos nasa dibdib ko lang yung inverter. Kasi as in, wala na talaga kaming space dito. Ang
ang dami na naming tinignan na space, pero dito na talaga yung pinaka-best. Ngayon, hindi naman namin pwedeng itaas to kasi nakita nyo naman, meron siyang kanto dito. So, kailangan pantay yung paglalagyan ng inverter. Kaya ganyan yung ano niya, yung design niya. Yung dito naman, hindi rin po pwede kasi washing area nila to. Tapos masyadong masikip. Ayun o, pakita mo pre. Oh. Saan namin ilalagay dito? Saan natin ilalagay dito? Ilalagay natin dito. Tapos dito mga washing machine, maaalis. Mahihirapan sila kung saan nila ilalagay. Maliit lang kasi itong area guys. Nasa 190 square meter lang yung area nila. So dito na talaga yung best na pwesto. Pero nung pumunta kasi kami dito, saktong nanalasa si Bagyong Paulo. Actually, pang 3 days na namin to. Usually yan, 2 days lang namin itong ginagawa. Pero nung first day na pumunta kami dito, may bagyo, kaya nahirapan kami. Tapos, siguro pakita ko yung sa clip, yung ginawa naming ano dito, scaffolding. Medyo mataas. Ayan, pakita mo yung ano pa. So, ayun, medyo pahirapan yung pag-akit ng panel kasi naka-scaffolding kami. Ayan. Nasa 30 feet kasi yung taas din. 3rd floor yung bahay nila client. And, actually, dalawa yung way niyan eh. Pwedeng yan, yung harness nga. Tapos, may lubid pa rin na naghihila dun sa panel. Pero in our case, ang ginawa namin is pasa-pasa na lang para mas mabilis. Mas mabilis kasi talaga pag pasa-pasa. Total medyo marami naman kami dito. Ayan, yan, ganyan siya. Sa mga nag-DIY, make sure lang na ano, may harness talaga kayo para iwas aksidente lang. Ayan. Nilalagay muna namin dun sa ano, sa 3rd floor. Iniipon muna namin dun. Ayun. So yung first day talaga halos wala kaming nagawa. Talagang parang setup lang nung scaffolding, tsaka parang setup lang nito. Parang inano lang namin, minount lang namin. Usually yan, yung first day namin magagawa na namin lahat. Yung second day commissioning lang. Pero dito inabot kami ng 3 araw, pangatlong araw to. Kaya medyo natagalan kami. Ngayon, nasabi ko nga lang yon kasi nung first day namin na malakas yung ulan, talagang yung ulan pumupunta dito. Nababasa talaga yung system. Kaya kapag ganito yung ipapaset up nyo na no choice din kayo na wala kayong paglalagyan ng parang wala kayong electrical room ba at sa outdoor nyo lang talaga choice ilagay yung mga system ito, which is yung battery, inverter, tsaka yung panel components. Kailangan nyo talagang gumawa ng cabinet dito. Kailangan nyo talagang gumawa ng parang shield nya sa ulan. Ayun. Actually, sabi ni client, ni Sir Germany, gusto niya na maglagay na daw siya ng ano, ng, ang tawag dito, kortina. Sabi niya, bakit mapapahirapan? Ba't di na maglagay ng kortina? Pwede rin yun. Pwede rin yun. Basta yung anong kortina, talagang plastic na, kasi yung anggi yung anggi talagang nababasa yung system eh. So, pwede rin yun, kung para mas madali. Pero kung talagang mas gusto nyong secure, lagay kayo ng cabinet. Which is kami, hindi na namin ano yun, part yun kasi medyo ano na yun eh, sa construction na yun eh. Pwede pa rin namin ano yun, pero hindi na namin kinukuha yung ganun kasi yung lalo yung ano namin, yung mobilization namin mahirap. Kaya sa ibang ano na lang, ibang contractor na lang ipaano yun. So, ayun, what else? Sa mga gustong magpakabit at medyo wala pa naman kayong budget, pwede naman wala, kasi ito yung pinakamahal eh. Actually, hindi ito mahal. Sa market kasi, nasa 85 to 90,000 to. Sa amin, dahil ako mismo yung nag-i-import nito, ito lang naman yung ini-import ko talaga, yung battery, dahil ito talaga yung napakamahal dito ngayon sa atin. Binibenta ko lang to ng 72 to 75,000. So, imagine, 10,000 na yung savings niya sa battery pa lang. Kung sa amin kayo magpapakabit. Pero kung hindi naman, kung DIYers ka lang, ayan, nagsusupply naman ako ng battery. Ako rin yung technician dito. Ako rin yung magiging technician nyo kapag magka-claim ng warranty. So, yun, ibang usapan na yun. Medyo technical na yun. So, yun.
What I mean is, kung gusto mo magpa-install, for example, para kasi mas maganda na sinasabi ko lahat yung pricing sa inyo eh. Kung meron kayong similar na setup katulad dito, meron kayong similar setup sa bahay ninyo or sa property ninyo na katulad dito, 12 aircon, let's say 10 to 15 aircon. I think pwede na to, itong 12 kilowatt. Oh, pero hindi. Teka lang. Kung 15 aircon, much better mag 16 kilowatts na kayo. Pero kung ito nga, kung 10 to 12 aircon lang, pwede na tong 12 kilowatt. Ngayon, sila madam, umabot lang sila ng 450,000 dito sa ganitong setup. Kasama na lahat na. Pati yung mobilization na namin, lahat na. From Tarlac po kami. Andito po kami sa Bulacan. So, kung medyo mas malayo kayo from Tarlac, may konting additional sa mobilization. Pero kung ganito lang din halos yung layo from Tarlac to Bulacan, ang all-in namin dito is 450,000. So nakasave si madam dito sa battery. Tapos ayun nga. ang inclusion na nun is 20 perasong panel na 615 watts, 12 kilowatts na inverter, tsaka itong 15 kilowatts na battery. Tsaka ito rin yung nagpapamahal talaga dito eh. Yung ATS, yung iba kasi hindi talaga gumagamit nito. Pero sooner or later, baka ganyan na rin halos gagamitin ng mga installer natin. Kasi talaga maganda to. So yun. Nakuha nyo yung price, di ba? 450,000 sa lahat. Pero kung wala pa kayong budget, gusto nyo munang unti-untiin, pwede naman nating alisin muna yung battery. Then in the future na lang kayo maglagay ng battery, pwede naman yon. Magagamit nyo pa rin yung system nun. Kunyari, wala kayong battery ngayon at tapos maaraw, yung solar panel, susuplayin niya pa rin yung mga yung mga loads ninyo sa bahay, mga appliances, kahit walang battery. Pero kapag gabi, syempre, wala nang kwenta nun yung setup natin. Sa Meralco na talaga kayo kukuha. Unlike kapag may battery, may pagkukunan kayo sa gabi pa rin. Kaya mas mataas yung savings. Tapos, so yun, pwedeng wala mo ng battery. So magkano naalis doon? 450 minus 75. So naalis na yung 75, magiging magkano na lang? 375 na lang. Ngayon, pwede naman din na hindi mo na 20 panels. In the future na lang kayo mag-maximize ng panel. Kasi pwede tayo maglagay ng panel kahit mga 10 lang, or 12 lang, or 16, pwede yun. Of course, hihina yung muna. Yan, kung ano lang yung panel na malalagay. Kunyari, 10 panels lang. 6,000 watts lang yung mapuproduce nung ngayon. Pero hindi siya actually 6,000 watts kasi 80% lang yan eh. Efficiency lang. So, do the math na lang. Kung 6,000 watts yung panel ninyo, 80% lang yung production niya, ayun, ang kaya lang i-produce ng panel. Tapos, kung medyo techy naman kayo at alam nyo naman yung alam nyo naman yung home loads ninyo or yung calculation ng buong bahay nyo sa loads, ayun, malalaman natin kung ano yung pwede natin ilagay na solar panel, kung ilang number. But anyway, yung mga ganyan kasi, mas maganda kung makausap nyo ako. Variable naman yung mga package natin. Nasa sa inyo, nasa budget nyo, kung ano yung kaya ng budget nyo, yun yung susundan natin. So yun, what else? Pang 3 days na natin pre, no? Medyo madugod yung dito. Grabe yung wala, hindi ko na na-vlog din kasi yung pagkakabit namin ng solar panel kasi tulong-tulong kasi kami doon eh. Mahirap kasi i-vlog kapag gano'n. So yun. Hopefully, nagka-idea kayo. Actually, wala kayong magiging idea sa paano install. I'm sorry sa mga DIYers. Sa mga client lang talaga natin ang vlog na ito. Or yung mga future client or future yung mga gustong magpa-install in the future, yun lang ang para sa vlog na to. I'm sorry muna sa mga DIYers. Hindi itong channel natin or yung vlog natin hindi kung paano ikabit yung kung ano-ano. Siguro sa ibang vlog na lang natin gawin yon. So, ayun. Nice and clean naman, no? So, ngayon, 10:49 na. Ayan, tumataas na yung load natin. Nasa 4,700 watts na yung panel natin. Tataas pa yan. Mga bandang alas 12, alauna. Okay.
Tara, dun tayo. Okay guys, bago tayo mag-outro, ayan, pakita natin yung solar panel nila sa bubong. Ayan, makikita nyo nasa pinakataas, 10 yan. 6 yung kabila, 4 yung dito sa side. And then, ito yung mga nais na sa baba. Ayan, 10 naman yung mga nasa baba. Wala talaga tayong choice kundi maglagay sa baba, no? So, yan ang itsura niya sa taas. Okay. Okay guys, yun lang. Babatsi na kami. Sana may natutunan kayo at nagka-idea kayo sa pricing, sa setup, and sa pwesto ng mga panel. I hope na banggit ko na. And yeah, tawag lang kayo sa amin kung mapagkakatiwalaan nyo kami. Kung sa amin ipagkakatiwala yung bahay ninyo para mag-install. So, andyan lang yung mga number namin, yung address, at saka yung page ko nandyan din. So, ayun na po. Salamat po sa mga nanonood. Kung hanggang ngayon nandito ka pa, maraming salamat po. And subscribe po. Tagal na natin hindi nag-upload. So, sa mga baguhan, paki-subscribe naman yan para tuloy-tuloy ulit yung natin, yung video natin. Okay? Goodbye. Ngayon pa? What's it na?